Mula Episode 1 hanggang Episode 8 ng Lord of the Rings, The Rings of Power Season 1 ang mapapanood yung malupit na Tagalog recap sa video na ito mga Juan. Kung napanood nyo na ang Tagalog recap natin ng Episodes 1 to 4 ay maaari kayong magsimulang manood sa gitna ng video. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Ang batang Galadriel ay nagpalutang ng kahanga-hangang bangkang papel sa ilog ngunit pinagbabato ito ng mga kalaro niya hanggang sa lumubog. Ang kuya naman ni Galadriel na si Finrod ay sinabing ang bato ay tanging pagkalubog lang ang nakikita pero ang bangka ay palaging nakatingin sa liwanag ng kalangitan bilang gabay nito. Isang araw ang lupain ng Valinor ay winasak ng matinding kalaban ng mga elf na si Morgoth pero ang malaking hukbo nila na pinangungunahan ni Finrod ay nagtungo sa lupain ng Middle-earth. Doon buong lakas na sumabak ang mga elf laban sa malaking hukbo ng mga orc ni Morgoth subalit marami ang nasawi sa kanila. Kahit naman nagapi si Morgoth ay dahil sa Chief Lieutenant niyang si Sauron na isang napakasamang sorcerer ay mas dumami ang mga orc ng hukbo nila at napatay nito si Finrod. Nag-iwan pa si Sauron ng kakaibang marka sa katawan ni Finrod at napangako ni Galadriel na ipaghihiganti ang kuya niya. Kasama ang ilang mga mandirigmang elf ay masugid na hinanap ni Galadriel si Sauron ng maraming dekada sa iba't ibang panig ng mundo kahit pa naniniwala ang karamihan na wala na ito. Hanggang sa nahanap ni Galadriel sa kabundukan ng Forodwaith ang isang abandonadong kuta ng mga orc. Pagpasok ng grupo sa kuta ay nalaman nilang nagsasagawa roon ng itim na mahika ang mga orc. Pagkatapos ay nakita ni Galadriel sa table ang marka ni Sauron na katulad ng nasa katawan ni Finrod kaya't napagdesisyonan niyang magpapatuloy silang maglalakbay pahilaga. Hindi nagtagal ay biglang inatake ang mga elf ng isang dambuhalang snow troll at napabagsak nito ang ilan sa kanila. Pero gamit ang espada ni Galadriel ay magaling na inatake niya ang snow troll at walang kahirap-hirap na napaslang niya ang malaking nilalang. Subalit si Thondir at ang lahat ay napagpasyahang hindi na samahan si Galadriel sa mapanganib na paglalakbay niya dahil naniniwala silang matagal nang patay si Sauron. Makalipas ang ilang araw sa kaharian ng Lindon na ang kapitolyo ng mga maharlikang elf, napilitan si Galadriel na bumalik sa kaharian kasama ni Thondir. Pero pagharap ng babae sa kaibigan niyang si Elrond ay sinabihan niya itong hindi siya magtatagal ng pananatili roon at magpapatuloy siya sa paglalakbay niya. Maya-maya ay nagdaos ng seremonya si King Gil-galad dahil sa matagumpay na pagbalik ni Galadriel at makumpirmang wala na si Sauron. Bilang pabuya ay binigyan ng hari si Galadriel ng pahintulot na makabalik sa Valinor. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Samantala sa Misty Mountains, ang dalawang manlalakbay ay napadaan sa isang sikretong kapatagan at paglayo ng mga ito ay nilantad ng mga Harfoot hobbits ang mga tahanan nila. Habang nagtataka ang Harfoot na si Sadak sa kakaibang panahon ng paglalakbay ng dalawang lalaki ay nagtungo si Eleanor o si Nori at ang iba pang mga kabataang Harfoot sa labas ng bayan nila upang kumain ng matatamis na prutas. Ngunit nang napansin ni Nori ang bakas ng mabangis na lobo sa daan ay agad na sinabihan niya ang lahat na bumalik na sa bayan. Sa sunod na eksena ang elf na si Arondir ay isa sa mga mandirigmang na-assign na magbantay sa Tirharad na isang bayan ng mga tao. Pagpasok ni Arondir sa isang tavern ng Tirharad ay nakaharap niya ang may-ari na si Waldreg pati na ang binatang si Rowan na may matinding galit sa mga elf. Gayunpaman ay lumapit si Arondir sa manggagamot ng Tirharad na si Bronwyn at makikitang may espesyal na pagtingin ng elf sa babae.
Maya-maya pagbalik ni Arondir sa Elven Watchtower nila sa Osterith ay ibinalita sa kanya ng commander nilang si Revian na nakumpirma sa Lindon na wala na si Sauron. Dahil dito ay tapos na ang pagbabantay nilang lahat sa Tirharad at babalik na sila sa tahanang bayan nila. Ilang saglit habang nasa bahay si Bronwyn kasama ang binatilyong anak niyang si Theo ay biglang nagtungo roon si Arondir dahil napagpasyahan niyang hindi umalis ng Tirharad. Kalaunan ng isang lalaki ay nagpatulong kay Bronwyn na magamot ang baka nito. Ngunit napansin ni Arondir na may lumalabas na itim na likido sa suso ng baka at nasabi ng lalaki na madalas itong naglalakad sa bayan ng Hordern. Sa kasalukuyang iyon sina Theo at Rowan ay pumasok sa bar ni Waldreg at nilabas ng binatilyo ang nakatagong isang putol na espada na may simbolo ni Sauron. Sa sunod na eksena ay sumakay sina Galadriel kasama sina Thondir sa isang barko upang makabalik ng Valinor. Paglapit ng barko sa Valinor ay nagbukas ang isang malaking nagliliwanag na pinto pero napagdesisyonan ni Galadriel na ipagpatuloy ang paglalakbay niya at mabilis na tumalon siya mula sa barko. Samantala sina Arondir at Bronwyn ay nagtungo sa Hordern ngunit laking gulat nilang makitang nasusunog na ang buong bayan. Maya-maya ay napansin ni Elrond ang isang bulalakaw sa kalangitan ng Middle-earth at kalaunan ay bumagsak ito sa Misty Mountains. Dahil sa labis na pagtataka ay nagtungo si Nori sa pinagbagsakan ng bulalakaw at nakita niya roon ang isang misteryosong lalaki. Hindi nagtagal ay nahanap si Nori sa lugar ng kaibigan niyang si Poppy pero sinubukan niyang alamin kung buhay ang lalaki. Ilang saglit ay biglang hinawakan si Nori ng misteryosong lalaki at naglutangan ang mga bato sa paligid. Pagkatapos ay mabilis na nawala ang apoy sa paligid pero bumalik ito matapos niyang mawalan uli ng malay. Pinakiusapan naman ni Nori si Poppy na tulungan siyang maalis roon ang lalaki at kahit mabigat sa kalooban ay tinulungan nitong may sakay ang lalaki sa isang cart. Kalaunan ay itinago ni Nori ang lalaki sa isang puno at napagkasunduan nila ni Poppy na hindi ipagsasabi kahit kanino ang tungkol rito. Sa kasalukuyang iyon ay napansin ni Arondir na walang kahit isang labi sa nasunog na bayan ng Hordern. Kalaunan pagpasok ni Arondir sa isang wasak na bahay ay nakita nila roon ang isang underground tunnel. Sa sunod na eksena ay habang lumalangoy si Galadriel pabalik sa Middle-earth ay nakakita siya ng mga taong mandaragat na na-stranded sa karagatan. Pinasakay si Galadriel ng mga tao sa nagawa nilang bangka subalit hindi nagtagal ay lumapit sa grupo ang dambuhalang sea creature at sinisi ang elf ng isang babae at tinulak siya nito sa dagat. Pero ang lalaking si Halbrand ay kinalas ang kalahating parte ng bangka nila bago malamon ng higanteng nilalang ang mga kasamahan niya. Paglayo ng sea creature ay isinakay ni Halbrand si Galadriel sa bangka niya. Pero nakumpirma ni Galadriel na aktibo pa rin ang mga orc dahil nalaman niya kay Halbrand na inatake ng mga ito ang Southlands na ang tahanang lupain ng lalaki. Sa sunod na eksena sa Eregion na ang bayan ng mga panday na elf, mula sa utos ni King Gil-galad ay hinarap ni Elrond si Lord Celebrimbor at nakiusap itong tulungan siyang makapagpatayo ng napakalakas na Forge Tower upang malikha nila ang Rings of Power. Upang magawa ang tower ay nagtungo sina Elrond sa Khazad-dûm na isang lupain ng mga dwarf ngunit hindi sila pinapasok ng bantay. Kaya't napilitan si Elrond na hamunin ang dwarf prince sa Rite of Sagan Tarag at pinapasok na siya ng mga bantay bago niya pabalikin si Celebrimbor sa Eregion. Ilang saglit ay nakaharap ni Elrond ang kaibigan niyang si Prince Durin at kalaunan ay sinimulan na ng elf at ng prinsipe ang Rite of Sagan Tarag. Ngunit kahit pa binuhos ng elf ang buong lakas niya ay kalaunan ay hindi na niya magawang makawasak ng bato. Nang sinamahan si Elrond ni Prince Durin palabas ng syudad ay kinumbinsi niya ang kaibigan na pakinggan ang proposal ng hari nila. Ilang saglit ay habang kumakain sina Elrond kasama ang asawa ni Durin na si Disa ay sinabi niya sa kanila ang proposal ni King Gil-galad. Maya-maya ay sinabi ni Prince Durin ang proposal ni Elrond sa ama niyang si King Durin III. Ngunit walang tiwala ang hari sa proposal ng mga elf bago nito binuksan ang isang baul na naglalaman ng nagliliwanag na bagay. Samantala pagbalik ni Nori sa kagubatan ay napansin niyang nagising na ang lalaki ngunit biglang kinontrol nito ang mga kapunuan sa paligid laban sa dalagita. Pero agad na huminto ang lalaki nang naalala niyang si Nori pala ang tumulong sa kanya. Pagkatapos ay tila may nais na ipaliwanag ang lalaki kay Nori ngunit nagbibigkas ito ng mga kakaibang kataga na hindi maintindihan ng dalagita. Maya-maya ang ama ni Nori na si Largo ay pinilit na itayo ng mag-isa ang isang malaking poste ngunit biglang nabalian siya ng bukong-bukong. Sa sunod na eksena ay pinasok ni Arondir ang makitid na tunnel ng Hordern at kalaunan ay nakakita siya ng isang nilalang sa loob. Nagmadaling gumapang si Arondir palayo hanggang sa bumagsak siya sa isang sapa. Ngunit pag-ahon sa sapa ng elf ay biglang dinukot siya mula sa likod ng isang misteryosong nilalang.
Samantala si Theo ay nakarinig ng mga kalabog sa ilalim ng bahay nila at inakala niyang daga ito kaya't galit na winasak niya ang sahig. Ngunit biglang nakakita siya ng isang orc sa ilalim. Maya-maya pagbalik sa bahay ni Bronwyn ay napansin niyang magulo ang buong paligid at nakita niyang nagtatago si Theo sa pader. Nagmadaling nagtago rin si Bronwyn sa cabinet at lumabas ang orc mula sa ilalim ng bahay nila. Nang napansin si Bronwyn ng orc sa cabinet ay mabilis na sinaksak ito ni Theo sa likod at ang babae naman ay sinaksak rin ng halimaw bago ito sakalin ng binatilyo ng tali. Hanggang sa nagawang matapos ni Bronwyn ang orc at pinakita niya ang ulo nito sa mga mamamayan ng Tir Harad bago sila sabihang lilikas sila ng bayan. Samantala pagbalik ni Nori sa lalaki ay biglang kinontrol nito ang dalang firefly lantern ni Poppy. Pagkatapos ay gamit ang kapangyarihan ng lalaki ay pinwesto niya ang mga firefly sa linya ng mga bituin at na-realize ni Nori na yun ang clue upang mahanap ang tahanan nito. Kinaumagahan ay napansin ni Theo na gumapang ang dugo ng sugat niya papunta sa putol na espada at unti-unti itong nabubuo. Ilang saglit kasama ang mga mamamayan ng Tir Harad ay nagtungo sina Bronwyn sa watchtower ng mga elf sa Osterith. Samantala sina Galadriel ay nakita ng isang kapitan ng barko na labis na nanghihina mula sa bangka nila. Sa sunod na eksena ay dinala si Arondir ng mga orc sa Southland sa sekretong camp ng mga ito at laking gulat niyang makita roon sina Commander Revian at ang mga kasamahan niyang sundalong elf mula sa watchtower ng Tir Harad. Ilang saglit ay puwersahan silang pinaghukay ng mga orc at ang iba naman ay sinabihan sina Arondir na wasakin ang malaking puno roon. Nang tumanggi si Commander Revian ay lumapit sa kanila ang superior ng mga orc na si Mugroth at binigyan sila ng tubig. Ngunit mabilis na hiniwan ni Mugroth ang leeg ng isang elf na agad na kinamatay nito at napilitan si Arondir na simulang tagain ang malaking puno. Maya-maya nang nagkamalay na si Galadriel ay napansin niyang nasa barko na sila ni Captain Elendil. Pagkatapos ay dinala sila ng kapitan sa tahanang kaharian nila na ang Island Kingdom of Numenor. Kalaunan ay pinunta sina Galadriel sa palasyo ng Numenor upang iharap kay Queen Regent Tarmiriel at sa advisor nitong si Parazon. Nag-request naman si Galadriel sa Queen Regent na bigyan sila ng barko upang makabalik ng Middle-earth ngunit tumanggi si Miriel dahil hindi maaaring makita ang barko nila sa lupain na yon. Samantala ang binatang anak ni Elendil na si Isildur ay nagsasanay na maging naval cadet sa isang barko kasama ang mga kaibigan niya. Kalaunan ay narinig ni Isildur na tinatawag ang pangalan niya mula sa isang isla at biglang nakalas ang tali nila. Pero agad na nahila ni Isildur ang kaibigan nila bago ito mahulog sa dagat. Sa kasalukuyang iyon ay habang kumakain si Halbrand sa cafeteria ng Numenor ay inalipusta siya ng isang grupo ng mga kalalakihan dahil sa pagiging malapit niya sa elf. Pero masayang inaya ni Halbrand ang mga kalalakihan na uminom ng alak sa cafeteria at umalis siya roon na nakuha ang medalyon ng isang lalaki. Ngunit napansin ng mga kalalakihan ang pagkuha ni Halbrand sa medalyon at plano siyang gulpihin ng mga ito. Gayunpaman ay buong lakas na kinalaban ni Halbrand ang mga kalalakihan hanggang sa magaling na mapabagsak niya sila ngunit mabilis na dinakip siya ng mga kawal ng palasyo. Maya-maya ng palihim na sasakay si Galadriel sa isang bangka ay pinigilan siya ni Captain Elendil. Hanggang sa nasabi ng kapitan na natuto siyang magsalita ng lengguwahe ng mga elf nang dahil sa Hall of Lore nila. Pinakiusapan naman ni Galadriel si Captain Elendil na dalhin siya sa Hall of Lore na ginawa nga nito para sa kanya. Pinaliwanag ni Elendil na ang dating hari ng Numenor ang nagpatayo ng Hall of Lore dahil tapat siya sa mga elf. Pero mula roon ay nalaman ni Galadriel na ang simbolo pala ni Sauron ay isang mapa ng Southlands. Pagkatapos ay nabasa ni Galadriel sa isang makalumang dokumento na matapos magapi si Morgoth ay plano ni Sauron na magtayo ng sarili nilang lupain sa Southlands na tatawaging Mordor. Pagsapit ng gabi ay palihim na kumuha si Nori ng isang pahina sa libro ni Sadak patungkol sa constellation na pareho sa ipinakita ng lalaki. Kalaunan ay iniwan ni Nori sa tabi ang bag niya upang dumalo sa malaking pagpupulong ng mga Harfoot. Ngunit agad na kinuha ng lalaki ang pahina sa bag at habang nasa likod ay binasa nito ang constellation. Subalit biglang nasunog ng lalaki sa katabing bonfire ang pahina at sa sobrang panik ay bumagsak sa kanya ang isang tent na nakita ng mga Harfoot sa di kalayuan. Pagkatapos ay hinanap ng lalaki si Nori ngunit labis na kinagalit ni Sadak ang paglihim niya sa kanila ng tungkol sa isang tagalabas. Gayunpaman ay dahil bata pa si Nori ay pinatawad siya ni Sadak sa nagawa niya. Samantala si Galadriel ay binisita si Halbrand sa kulungan at sinabing nalaman niya sa isang dokumento ng Hall of Lore na ang simbolo ng kaharian ng Southlands ay pareho sa simbolo ng kwintas niya. Kaya't na-realize ni Galadriel na tagapagmana si Halbrand ng trono ng hari ng Southlands. Kinaumagahan ay sinimulan na ng mga Harfoot ang paglalakbay nila upang makalipat ng ibang lokasyon.
Ngunit labis na nahirapang hilahin ni Largo ang wagon nila at lumapit sa kanila ang lalaki. Dahil naman sa pakiusap ni Nori ay hinayaan ng mga magulang niyang sumama sa kanila ang lalaki at tumulong siya sa pagtulak ng wagon. Sa kasalukuyang iyon ay napagdesisyonang kalabanin ni Arondir ang mga orc gamit ang mga kadena na nakagapo sa kanila. Nang hinila ng mas maraming orc ang mga kadena nila ay agad na pinabagsak ni Arondir ang tent ng mga kalaban. Subalit pinaatake ng mga orc kina Arondir ang isang mabangis na warg at walang awang tinapos ng nilalang ang ilan sa mga kasamahan ng grupo. Pero magaling na kinalaban ni Arondir ang warg at nagawa niya itong maipasok sa mga sanga ng puno. Si Revian naman ay nagawang maputol ang kadena niya at nang lumapit sa kanya ang warg ay inatake ito ni Arondir ng sibat. Subalit biglang napana si Revian ng ilang beses ng mga orc na kinamatay ng commander at nagawang madakip ng mga kalaban si Arondir. Pagkatapos ay hinarap si Arondir sa leader nilang si Adar na isang elf rin pala. Tinapos naman ni Adar ang paghihirap ni Magroth bago atasan si Arondir na magtungo sa watchtower ng Ostirith at magbigay ng mensahe sa mga taong nanirahan roon. Sa kasalukuyang yon ay napansin ng Queen Regent ang pagbagsak ng mga puting dahon sa Numenor at biglang nilamon ng buong lupain nila ng napakalaking katubigan ng karagatan. Pero isang bangungot lang pala yon ng Reyna. Sa sunod na eksena ay pinakiusapan ni Galadriel ang Queen Regent na makipag-alyansa muli sa mga elf upang iligtas ang mga Southlanders mula sa puwersa ni Sauron. Nang tumanggi si Miriel ay matapang na nasabi ni Galadriel sa Reyna na winawalang galang niya ang pamamaraan ng mga elf at nag-request siyang makausap ang ama nito na ang dating hari ng Numenor. Ngunit galit na ipinakulong si Galadriel ni Queen Regent katabi ng selda ni Halbrand. Sa kasalukuyang yun ay habang patuloy na nagsasanay si Isildur ay narinig uli ng binata ang pagtawag sa pangalan niya mula sa kalapit na isla ngunit biglang natanggal niya ang lubid na hinihigpitan nila ng mga kaibigan niya. Dahil sa madalas na pagkakamali ni Isildur ay tinanggal siya at ang mga kaibigan niya ng trainer nila na labis na kinagalit ng mga ito sa kanya. Sa sunod na eksena ay matapos makapunta ng mga taga-Tir Harad sa watchtower ng mga elf ay naisipan ni Theo at Rowan na bumalik sa bayan upang kumuha ng mga supply na pagkain. Ngunit pagpasok ni Theo sa tavern ay iniwanan siya ni Rowan dahil sa labis na takot nito sa lugar. Kalaunan ay biglang inatake si Theo ng isang orc at napilitan siyang gamitin sa nilalang ang mahiwagang espada na kinagulat ng kalaban. Pagkatapos ay lumabas si Theo ng tavern at mabilis na nagtago sa isang balon. Samantala si Elrond ay labis na natutuwang makitang sinisimulan na ng mga dwarf na tulungan silang matayo ang Forge Tower sa Eregion. Maya-maya ay bumisita uli si Elrond sa bahay ni na Prince Durin pero kalaunan ay narinig niya mula sa di kalayuan na may sekretong minimina pala sila sa syudad. Palihim na pinuntahan ni Elrond ang nabanggit na minahan pero agad na nakita siya ng prinsipe. Ipinangako naman ni Elrond na hindi niya sasabihin kahit kanino ang sekretong minimina nila roon. Pagkatapos ay binunyag ni Prince Durin na ang mithril na isang bagong uri ng mineral ang minimina nila na mas magaan sa tela pero mas matibay sa bakal. Pero dahil sa mas mataas na halaga ng mithril kumpara sa ginto ay mas uunlad ang sibilisasyon ng mga dwarf. Sa sunod na eksena ay narealize ni Halbrand na labis na natatakot ang Queen Regent sa ama niya kaya't agad na ipinakulong ng Reyna si Galadriel nang nag-request siyang kausapin ito. Minungkahi naman ni Halbrand kay Galadriel na alamin kung bakit matindi ang takot ng Reyna sa ama niya. Hindi nagtagal ay inatasan ng Queen Regent ang mga kawal na samahan si Galadriel pabalik ng Lindon, pero paglabas ng elf sa selda ay magaling na kinalaban niya ang mga kawal at kinulong ang mga ito sa selda bago umalis roon. Ilang saglit ay palihim na pinasok ni Galadriel ang tower ng dating hari na sa kasalukuyang yon ay may matinding karamdaman ngunit tila hinihintay na pala siya ni Miriel. Pinakiusapan ni Galadriel ang Reyna na ipaliwanag sa kanya kung bakit hindi siya tapat sa mga elf katulad ng ama niya. Napilitang ipaliwanag ng Queen Regent na nung inanunsyo ng ama niya na makikipag-alyansa uli sa mga elf ang Numenor ay nagrebelde ang mga tao at siya ang pumalit sa kanyang ama. Pagkatapos ay ipinakita ng ama kay Miriel ang isang palantir na kapag hinawakan ay ipapakita nito sa kanila ang matinding pangitain ng Numenor sa hinaharap. Ayon pa sa Queen Regent ay magsisimulang mangyari ang trahedya sa pagdating ni Galadriel at kapag nagkagulo ang mga tao ng dahil sa kanya. Pero nasagot ni Galadriel na mangyayari yun dahil sa pagtaliwas nila sa pamamaraan ng mga elf at hinikayat niya ang Reyna na makipagtulungan sa kanyang mapigilan ang pagbalik ni Sauron sa Middle-earth. Ngunit buo na ang loob ng Reyna na paalisin si Galadriel ng Numenor upang hindi magkagulo ang mga tao at hindi na mangyari ang crisis. Kalaunan ay bago magbukang liwayway ay sinimulan ni Theo na magtago sa maraming bagay habang hinahanap siya ng mga orc at upang makuha sa kanya ang putol na espada.
Hindi nagtagal ay biglang natagpuan si Theo ng isang orc, pero bago siya paslangin ng nilalang ay mabilis na tinapos ito ni Arondir mula sa likod. Pagtakbo ni Arondir at Theo sa kagubatan ay hinabol sila ng napakaraming orc. Matapang na pinana ng mandirigmang elf ang ilan sa mga kalaban at nagagawa niyang mapabagsak ang mga ito hanggang sa lumapit sa kanila si Bronwyn. Pagkatapos ay nagmadaling lumabas sina Arondir ng kakahuyan pero hindi na makalapit sa tatlo ang mga orc dahil sa matinding sikat ng araw. Maya-maya pagbalik nila sa Elf Watchtower ay sinabi ni Arondir sa babae ang mensahe ni Odar na tanggapin nilang sila na ang magmamay-ari ng Ostirith at dapat na mangako sina Bronwyn na magiging tapat sa kanila kundi ay tatapusin sila ng mga ito. Ilang saglit ay sinabi ni Waldreg kay Theo na alam niyang kinuha ng binatilyo ang putol na espada sa bar niya. Nasabi pa ni Waldreg na nalalapit na ang pagdating ni Sauron at mapapansin na pareho silang nagkaroon ng marka sa kamay ng dahil sa paghawak sa sandata. Sa sunod na eksena ay makikitang napalaya na si Halbrand sa kulungan habang ipinasakay na ng Queen Regent si Galadriel sa isang bangka upang ibalik na ng Lindon. Pero biglang napansin ng Reyna at ng lahat ang biglang pagbagsak ng mga puting dahon mula sa mga Nimloth the Fair Tree ng Númenor. Dahil naman sa paniniwala ng mga taga-Númenor na senyales iyon ng kalooban ng Valar God ay napagdesisyonan ni Miriel na i-anunsyo sa publiko na siya na mismo ang maghahatid kay Galadriel pabalik ng Lindon. Pagkatapos ay nag-recruit si Captain Elendil ng mga sundalo na sasama sa ekspedisyon ng Queen Regent upang protektahan ang Reyna. Pero sina Isildur pati ang mga kaibigan niya ay nagboluntaryo na sumama sa ekspedisyon at maging ang malaking bilang ng mga mamamayan ng Númenor. Sa sunod na eksena habang nagpapahinga sina Nori sa isang tabi ay patuloy na kinausap ng dalagita ang estrangherong lalaki upang maalala niya ang pagbigkas ng bokabularyo nila. Ilang saglit ay pinagpatuloy ng mga Harfoot ang paglalakbay nila na kasama ang lalaki. Hindi nagtagal ay biglang hinabol sina Nori ng grupo ng mga mababangis na lobo, pero agad na inihagis ng estrangherong lalaki ang isang lobo bago niya patalsikin ang mga ito gamit ang malakas na kapangyarihan niya. Samantala ang tatlong mystics ay natagpuan ang pinagbagsakan ng estrangherong lalaki at tila hinahanap nila siya. Sa kasalukuyang iyon ay ibinalita ni Bronwyn sa mga taga-Tir Harad na plano silang atakihin ng mga orc sa tower kapag hindi sila umalis kaya't dapat na lumaban sila sa mga ito. Ngunit hinikayat rin ni Waldreg ang lahat na makipag-alyansa sa mga orc upang hindi sila masawi sa kanila at sumama sa kanya ang kalahating bilang ng mga mamamayan. Maya-maya ay matapos na malaman ni Elendil ang pagkatanggal ni Isildur sa cadet training nito ay hindi pinayagan ng ama ang anak na sumama sa ekspedisyon ng Reyna. Ilang saglit ay napagplanuhan ng Queen Regent na iligtas ang mga taga-Southlands mula sa puwersa ni Sauron bago ibalik si Galadriel sa Lindon. Sa sunod na eksena ay pinagsoni ni Galadriel ang ilang mga bagong recruit na sundalo, pero napagkasunduan ni Elendil at Galadriel na kung sinong makakatama sa babae ay ipupromote ng kapitan bilang lieutenant. Ganadong kinalaban naman si Galadriel ng dalawang kaibigan ni Isildur na sina Valandil at Ontamo pati na ng ilang mga bagong recruit. Kahit palabis na nahihirapan ang mga bagong sundalo na kalabanin si Galadriel ay hindi nagtagal ay nagawang mahiwa ni Valandil ang braso ng elf na kinapromote ng binata bilang lieutenant. Pagsapit ng gabi ay kumain ng hapunan si Prince Durin sa Lindon kasama ang mga maharlikang elf. Ngunit labis na nagtataka si King Gil-galad kung anong misteryosong minimina ni Durin dahil napansin niya ang malakas na liwanag mula sa kaharian nila. Tumangging sagutin naman ni Durin ang tanong ng Elf King. Maya-maya pag-alis ng prinsipe ay ipinakwento ni Gil-galad kay Elrond ang tungkol sa isang mandirigmang elf na nagpoprotekta sa isang elven tree. Subalit ang isang Balrog ni Morgoth ay winasak ang puno at biglang tinamaan ito ng napakalakas na kidlat. Dahil sa pinagsamang kapangyarihan ng dalawang nilalang at ng kidlat ay nalikha ang isang malakas na kapangyarihan. Binunyag naman ng Elf King na ang kapangyarihang yon ang natagpuan ni na Prince Durin at pinakita niya kay Elrond ang malaking puno nilang nagsisimula ng mabulok. Ayon sa hari ay senyales iyon na nagsisimula na silang manghina kaya't kailangan ng mga elf ang kapangyarihan na natagpuan ng mga dwarf. Kundi ay mapipilitan silang lahat na bumalik sa Valinor at hindi na protektahan ng Middle-earth. Pero buo na ang desisyon ni Elrond na di ibunyag kahit kanino ang natagpo ang mineral ni Durin dahil nangako siya sa kaibigan. Sa sunod na eksena ay pinuntahan ni Waldreg ang kuta ni Adar sa Hordern upang makipag-alyansa sa kanila. Subalit upang sumang-ayon si Adar ay sinabihan niya si Waldreg na tapusin si Rowan na agad na ginawa nga ng lalaki. Samantala habang tinuturuan ni Arondir si Theo na pumana ay ipinakita sa kanya ng binatilyo ang putol na sandata. Naalala naman ni Arondir na pareho yun sa espadang rebulto ng Ostirith Tower. Ipinakita ni Arondir kay Bronwyn ang sandata at sa tingin niya ay isa itong uri ng susi ng mga kalaban.
Kinaumagahan ng mga bagong sundalo ng Numenor ay nagsimula ng sumakay sa mga barko ng Queen Regent na kasama si Isildur nang dahil sa tulong ni Lieutenant Valandil. Pagkatapos ay sinimulan na ni Galadriel ang paglalayag sa karagatan. Pagsapit ng gabi ay sinugod ni Adar at ni Waldreg ang tower ng Ostirith pero napansin nilang wala roon ang mga taga-Tirharad. Hindi nagtagal ay matapang na pinana ni Arondir nang mag-isa ang ilang mga orcs ni Adar sa paligid. Pagkatapos ay mabilis na winasak ng mandirigmang elf ang pundasyon ng tower upang gumuho ito at bumagsak sa malaking bilang ng mga kalaban, samantala si Bronwyn at ang mga natitirang mamamayan ay bumalik na sa Tirharad. Kinaumagahan ay hindi mawasak ni Arondir ang sandata kaya't naisipan niyang itago na lang ito. Pagkatapos ay hinanda ng mga mamamayan ng Tirharad ang mga sandata at mga patibong nila para sa pag-atake ng mga orc sa bayan. Pagkagat ng dilim ay nagmarcha ang napakalaking bilang ng mga orc ni Adar papunta ng Tirharad, pero pagdating sa lugar ng mga kalaban ay agad na sinunog ni Bronwyn ang mga nilalang gamit ang mga kartilya nila. Sina Arondir naman kasama ang iba pang mga mamamayan ay pinana ang mga orc mula sa mga bubong ng bayan, habang ang iba pa ay matapang na hinarap at kinalaban ang mga orc gamit ang mga dala nilang sibat. Ilang saglit ay inatake sina Arondir ng ilang kalaban hanggang sa mapunta siya sa lansangan at doon biglang inatake ng isang malaking orc. Binuhos ng mandirigmang elf ang buong lakas niya upang mapabagsak ang malaking nilalang subalit nagagawa siya nitong magulpi. Hindi nagtagal ng pilit na sasaksakin si Arondir ng orc sa mata ay mabilis na sinaksak ito sa likod ni Bronwyn ng espada niya. Kalaunan ay nagtagumpay ang mga mamamayan na mapabagsak ang lahat ng mga kalaban nila ngunit napansin ni Arondir na mga taga-Tirharad na nakipag-alyansa pala sa mga orc ang karamihan sa mga ito. Pagkatapos ay biglang pinana sina Bronwyn ng mga orc na mga nagtatago sa kakahuyan kaya't napilitan ng lahat na pumasok sa tavern ni Waldreg. Tinanggal naman ni Arondir ang pana na tumama kay Bronwyn at ginamot ng elf ang sugat ng babae. Ilang saglit ay puwersahang pinasok ng mga orc ang tavern at mabilis na nabihag ng mga kalaban sina Arondir. Sinabihan ni Adar si Arondir na ibigay sa kanya ang sandata na hinahanap nila kundi ay uubusin nila ang lahat ng mga tao sa tavern. Subalit nang isusunod ng mga orc si Bronwyn ay napilitan si Theo na ituro kay Adar kung saan itinago ni Arondir ang sandata na nasa sahig lang pala ng tavern. Hindi nagtagal ay nakarating sa Tirharad sina Galadriel kasama ang malaking hukbo ng Numenor at agad na inatake nila ang mga orc ni Adar na nagkalat sa lugar. Sina Arondir at Theo naman ay kinalaban ng mga orc sa tavern hanggang sa mapunta sila sa labas. Sa patuloy na pakikipaglaban ng mga sundalo ng Numenor ay nagagawa nilang mapabagsak ang karamihan sa mga orc ngunit si Adar ay agad na umalis ng lugar sakay ng isang kabayo. Nagmadaling hinabol ni Galadriel sa kagubatan si Adar pero si Halbrand ay sinalubong ang kalaban mula sa kabilang parte ng kakahuyan at pinabagsak niya ang kabayo nito. Nang tatapusin na ni Halbrand si Adar ay pinigilan siya ni Galadriel dahil kailangan nila ito ng buhay. Pagkatapos ay dinala ni Galadriel si Adar sa bar ni Waldreg upang i-interrogate, pero agad na na-realize ni Galadriel na si Adar ay isang Moriondor o Uruk na isa sa mga elf na unang nilikhang orc ni Morgoth. Kalaunan ay tinanong ni Galadriel kay Adar kung nasaan si Sauron, ngunit nasabi niyang pinatay niya ito matapos nitong paslangin ang karamihan sa mga orc na tinuturing niyang anak. Maya-maya ay binalik ni Galadriel kay Arondir ang putol na espada at si Halbrand ay kinilala ni Bronwyn bilang bagong hari ng buong lupain ng Southlands. Inatasan naman ni Arondir si Theo na ibigay ang sandata sa mga taga-Numenor ngunit isang palakul lang pala ang laman nito. Samantala makikitang na kay Waldreg pala ang sandata at ginamit niya ito upang umagos ang tubig sa isang water dam. Pagkatapos ay dumaloy ang tubig sa nagawang mga tunnel at kanal ng mga orc hanggang sa bumagsak ito sa lava ng bulkang Orodruin at nagsimula itong pumutok. Kalaunan ay bumagsak sa Tirharad ang napakaraming nag-aapoy na mga bato mula sa bulkan na kinasawi ng ilang sundalo ng Numenor at ng mga mamamayan ng bayan. Hindi nagtagal ay nilamon sina Galadriel ng makapal na usok mula sa bulkan. Maya-maya ay nagkamalay si Galadriel na nababalot na ng abo at napansin niyang nawasak ang buong Tirharad sa pagputok ng bulkang Orodruin. Ilang saglit ay nakita ni Isil si Valandil na naipit ng mga debris ngunit nang tinulungan siya ni Miriel ay napansin ng binata na nasawi si Ontamo. Pagkatapos ay tinulungan ni Miriel na makalabas ang ilang mamamayan na natrap sa loob ng nawasak na bahay ngunit biglang nabagsakan si Isildur ng malalaking debris. Sa kasalukuyang iyon ay nakita ni Galadriel si Theo sa daan at tinulungan niya ang binatilyo na hanapin sa paligid sina Bronwyn at Arondir. Pero dahil nais ni Galadriel na gawing sundalo si Theo ay binigay ng elf sa binatilyo ang espada niya.
Makalipas ang ilang oras ay malungkot na ibinalita ni Valandil kay Elendil na nasawi si Isildur na labis na kinagulat ng kapitan. Pagkatapos ay sinimulan ng lahat ng mga nakasurvive na umalis sa lupain ng Southlands. Subalit napansin ni na Elendil na nabulag pala ang Queen Regent nang dahil sa nagkalat na matinding abo ng bulkan sa lugar. Samantala sa patuloy na paglalakbay ng mga Harfoot ay pumitas sila ng mga mansanas at pinakiusapan ni Sadak ang estrangherong lalaki na ayusin ang isang nabulok na puno gamit ang kapangyarihan niya. Ngunit biglang bumagsak ang isang sanga at mabilis na niligtas ni Nori ang kapatid niya mula rito. Maya-maya ay sinabi ni Sadak sa lalaki na matutulungan siya ng mga naninirahan sa Greenwood the Great na makita ang mga bituin na hinahanap niya. Agad na nagpaalam naman ang estrangherong lalaki kina Nori at sinimulan niyang maglakbay ng mag-isa. Sa sunod na eksena ay hinarap ni Prince Durin si Elrond kay King Durin III upang magkaroon ng supply ng mithril ang mga elf sa minahan nila. Pinaalis naman ng ama ang lahat upang makausap ang anak. Subalit nasabi ng hari sa prinsipe na hindi siya sang-ayon kina Elrond dahil napagdesisyonan na ng mga Diyos ang kapalaran ng mga elf noon pa kaya't hindi nila dapat nasuwayin ang mga ito. Pagsapit ng gabi ay palihim na naghanap sina Elrond at Durin ng mga mithril sa minahan ng Khazad Dome nang hindi alam ng hari. Hindi nagtagal ay nakahanap ang dalawa ng napakalaking deposito ng mithril sa minahan subalit nakita sila ng hari at galit na pinaalis nito si Elrond sa kaharian nila. Pagkatapos ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mag-ama hanggang sa galit na tinanggal ng hari ang royal neck crest ni Durin at diniklarang hindi na siya prinsipe ng kaharian. Kinaumagahan ay napansin ng mga Harfoot na biglang tumubo sa mga puno ang napakaraming mansanas nang dahil sa kapangyarihan ng lalaki at masayang nag-ani sila ng mga ito. Subalit pagkagat ng dilim ay napansin ni Nori na lumapit sa puno ang tatlong mystic at nalaman nila rito kung saang direksyon nagtungo ang lalaki. Nang sinubukang ituro ni Nori sa mga mystic ang maling direksyon ay biglang lumapit sa kanya ang tatlo. Matapang na lumapit rin ang mga Harfoot sa mga mystic ngunit walang awang sinunog ng tatlo ang mga wagon nila. Kinaumagahan ay napansin ni Elendil na hindi mapakali ang kabayo ni Isildur at napilitan siyang pakawalan ito. Mula naman sa naitayong malaking camp ng mga sundalo ng Númenor ay doon nakita ng binatilyo ang ina niya na kasama si Arondir. Sa kasalukuyang iyon ay napagdesisyonan ni Nori at Poppy na sundan ng estrangherong lalaki upang mabalaan ito tungkol sa tatlong mystic. Pero ang ina ni Nori na si Goldie at si Sadak ay napagdesisyonang samahan ng dalawa. Sa sunod na eksena ay habang nakasuot ng blindfold ay ipinangako ni Miriel kay Galadriel na babalik sila sa Southlands kasama ang mas malaking hukbo nila upang tapusin ang mga kalaban. Pagkatapos ay sinimulan na nilang bumalik sa Númenor. Ilang saglit ay nalaman ni Galadriel kay Bronwyn na nagtamo pala si Halbrand ng matinding pinsala nakaraan. Pero pinilit ni Galadriel si Halbrand na sumakay ng kabayo at nagpaalam sila sa mga mamamayan ng Tirharad upang magtungo sa Eregion. Samantala ang Elven Leaf na dinala ni Elrond sa Khazad Dome ay tinapo ni King Durin sa malaking deposito ng mithril at biglang lumitaw roon ang isang dambuhalang Balrog. Sa sunod na eksena ay dahil pagmamay-ari na nina Adar ang buong Southlands ay pinangalanan niya ang lupaing iyon na Mordor. Maya-maya ay narating ng estrangherong lalaki ang Greenwood at biglang nakakita siya ng isang Harfoot sa di kalayuan. Sinundan ng lalaki ang Harfoot at laking gulat niyang makitang ito ay si Nori. Ngunit isang mystic pala ito at kasama ang dalawa pa ay nais nilang pagsilbihan ng lalaki dahil naniniwala silang siya si Sauron. Makalipas ang ilang araw ay narating ni Galadriel ang bayan ng Eregion na labis na kinagulat ni Elrond at agad na ipinagamot roon ng babae si Halbrand. Paglipas lang ng ilang oras ay nagkamalay na si Halbrand at napunta siya sa workshop ni Lord Celebrimbor kung saan ito planong ilikha ang Rings of Power gamit ang mga makapangyarihang mineral na nakolekta nila. Pero minungkahi ni Halbrand na pagsamahin ang mga mineral upang mas mapalakas ang mga ito gamit ang mga alloy. Sa kasalukuyang iyon ay inatasan ni Parazon ang kapatid ni Isildur na si Irien na iguhit ang mukha ng dating hari para sa rebulto nito. Ngunit inakala ng matanda na si Irien si Miriel at ipinasok siya nito sa sekretong chamber kung nasaan ang Palantir. Sa sunod na eksena ay sinabi ni Celebrimbor kay King Gil-galad na dahil sa mungkahi ni Halbrand ay naisipan niyang lumikha sila ng isang korona na gawa sa mga makapangyarihang mineral. Dahil habang suot ito ng hari ay mapapalakas na nila ang lahat ng elf sa Middle-earth. Ngunit tumanggi si Gil-galad dahil wala na silang oras upang lumikha ng ganitong bagay at inatasan ng hari ang tatlo na bumalik ng Lindon. Pero dahil minungkahi ni Halbrand kay Celebrimbor ang paggawa ng makapangyarihang korona ay labis na naghinala siyang si Sauron ang lalaki. Kalaunan ay sinimulan pa rin ni Celebrimbor at Halbrand ang paggawa sa korona ng walang pahintulot ng hari habang si Galadriel ay ipinahanap sa isang tauhan ng Eregion ang mga datos tungkol kay Halbrand.
Pagsapit ng gabi ay pinaliwanag ng mga mystic sa lalaki na plano nilang palabasin ang tunay na kapangyarihan niya bilang si Sauron at dalhin siya sa lupain na pinagmulan nila na ang Ron. Kalaunan ay mabilis na pinatulog ang lalaki ng mga mystic at ginapos siya ng mga ito. Subalit dahil napansin ng mga mystic ang mga Harfoot na nagtatago sa sulok ay nilapitan sila ng mga kalaban. Nagmadaling tinulungan ni Sadak at Nori na tanggalin ang gapos ng lalaki, ngunit ito pala ay isang mystic at biglang hinagisan si Sadak ng patalim ng isang kalaban. Pero nang tatapusin ng mga mystic si Nori ay nagkamalay na ang lalaki at malakas na pinatumba niya ang dalawa sa mga kalaban gamit ang kapangyarihan niya. Ngunit ang isang mystic ay nagawang mapatalsik rin ang estrangherong lalaki ng ilang beses at sina Poppy ay matapang na pinagbabato ang kalaban sa ulo. Galit na sinunog naman ng mystic ang maraming puno ng kagubatan at si Nori ay kinumbinsi ang lalaki na gamitin ang tungkod ng mga kalaban upang magapi ang mga ito. Ilang saglit ay na-corner ng mystic sina Sadak pero biglang inapula ng lalaki ang apoy sa buong paligid gamit ang tungkod. Na-realize ng mga mystic na hindi si Sauron ang estrangherong lalaki kundi isang Istar o wizard at mabilis na tinapos niya ang tatlo. Subalit dahil malubhang natamaan si Sadak ng isang mystic ay napagdesisyonan niyang pagmasdan ang pagbukang liwayway ng araw na kasama sina Nori hanggang sa bawian siya ng buhay. Kinabukasan ay nakabalik na sina Miriel sa Numenor ngunit binawian na ng buhay ang dating hari ng dahil sa karamdaman nito. Sa sunod na eksena ay nahanap na ng tauhan ng Eregion ang datos na ipinahanap ni Galadriel. Ilang saglit ay ibinalita ni Halbrand kay Galadriel ang progreso nila sa paglikha ng korona. Ngunit mula sa datos ay nalaman ni Galadriel na ilang libong taon na palang patay ang huling nagmamay-ari ng kwintas ni Halbrand at wala itong tagapagmana. Inamin naman ni Halbrand na siya si Sauron at nang inatake ni Galadriel ang kalaban ay bigla siyang napunta sa Valinor na kaharap ang kuya niya. Kalaunan ay biglang ginising si Galadriel ni Elrond mula sa pagkakatulog ng babae. Nagmadaling nagtungo naman si Galadriel sa workshop at nalaman niya kay Elrond na tumakas ng Eregion si Halbrand. Pero hinikayat ni Galadriel si Celebrimbor na lumikha ng 3 Rings of Power upang maibalanse nila ang kapangyarihan ng mga ito. Ngunit ayon kay Celebrimbor ay upang malikha ang 3 singsing ay kailangan niya ang patalim ni Finrod dahil gawa ito sa purong ginto at pilak mula sa Valinor. Samantala ang wizard ay napagdesisyon ng maglakbay sa lupain ng Ron upang maalala pa ang tungkol sa sarili. Pero ang mga magulang ni Nori ay nasabing kailangan siya ng wizard kaya't dapat na sumama siya sa kanya. Malungkot na nagpaalam naman si Nori sa buong pamilya niya at sa mga Harfoot bago siya sumama sa paglalakbay ng wizard. Sa sunod na eksena ay nalaman ni Elrond sa mga datos ang katotohanan sa pagkatao ni Halbrand, habang si Galadriel ay isinakripisyo na ang patalim ni Finrod upang tunawin ito. Ilang saglit ay inihulog ni Elrond sa tunaw na aloy ang piraso ng mithril na binigay sa kanya ni Durin. Pagkatapos ay sinimulan na ng mga trabahador ni Celebrimbor na lumikha ng 3 Rings of Power. Nang nagtagumpay silang malikha ang mga makapangyarihang singsing ay pinangalanan ng mga ito ni Celebrimbor na Nenya, Vilya at Narya. Sa huling eksena ay makikita si Sauron na papunta sa Mordor habang aktibo pa rin ang bulkang Orodruin. Dito na nagtatapos ang Season 1 ng astig na palabas na ito mga Juan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.